Hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghayin ng ating pagbasa para naman sa araw po ng Biyernes, May 10, 2024. Hahanguin po natin ang ating pong pagbasa sa Ebanghelyo ni San Juan, ang kabanata ay 16, mga talatang 20 hanggang 23. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon." Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang atin pong refleksyon ay hahanguin natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Ito ay mga katagang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang kanya kasing pag-alis ay nagdudulot sa kanila ng kalumbayan, kalungkutan, di ba? Parang sila'y nawawala ng isang magulang. Subalit, ang kanyang pag-alis ay sinasabi at inihahalin tulad sa isang babaeng nanganganak. Ngunit pagkatapos ang lahat ng hirap, pagluluwal ng kanyang sanggol, kapag nakita na niya ang sanggol na iniluwal niya sa sanlibutan, nakakalimutan niya na yung hirap ng kanyang paglilibor sapagkat napalitan ng malaking kagalakan. At yun yung sinasabi ni Jesus, ang kanyang kalungkutan ngayon ay mapapalitan ng malaking kagalakan. Ang pag-alis ni Jesus ang magpupuno ng kagalakan sa mundo kahit magdulot pa ito ng matinding kalungkutan sa mga alagad. Ang kamatayan ni Jesus at ang 3 araw na siya'y nasa libingan ay nagdulot ng tigib na pagluluksa para sa mga alagad. Totoo yun, sapagkat ang kanilang inaasahan na magliligtas kung Keror hari ay naroon nga sa libingan. Ngunit ang kanilang kalungkutan ay nang napawi nang makita nila si Jesus na nabuhay na muli. Bakit? Sapagkat hindi patay ang kanilang guro, bagkus buhay na buhay. Nagsasalita, kumakain at kasama nila. Nung magpakita ang ating Panginoon, sila'y hindi makapagsalita. Ngunit nang humingi ng makakain ng ating Panginoong Yesus at sumama sa kanila, nagdulot ito ng malaking kagalakan sa kanila na hindi nila mawari kung paano nangyari. Ngunit ipinagpauna na ni Jesus nang siya hindi pa naghihirap, hindi niya pa nahaharap yung pagdurusa, yung kanyang kamatayan, na ito nga yung kanyang kahihinatnan. Ngunit pagkatapos ng lahat ng yon, sa loob ng 3 araw na siya'y wala at nasa ilalim ng lupa, siya'y muling nabuhay na nagdulot ng malaking kagalakan sa kanila. Nang ipinadala ng Ama ang Espiritu Santo, kaakibat nito ang kagalakan na bunga niya ayon kay Pablo. Sinasabi yun sa Galatians chapter 5. Alam natin na patuloy pa rin ang ating paglalakbay dito sa mundo. Lilipas ang lahat, ngunit lahat tayo ay patungo sa Diyos na ating pinanggalingan. Kaya nga sa daigdig na ito, ang tao, tayo, ay punong-puno ng lumbay, tigib ng pagsubok, kahirapan, kalungkutan, ngunit tatandaan po natin na hindi ito yung ating tunay na kalagayan sapagkat ang tunay na kaligayahan ay masusumpungan sa piling ng ating Panginoon. Kaya nga kahit nararanasan natin ang kagalakan dito sa mundo, hindi maiiwasan pa rin na makaranas tayo ng kalungkutan at kapighatian. Bakit? Sapagkat wala dito ang tunay na kaligayahan. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye. Thank you for your smile.